Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Week 8. Matatag Curriculum. Para sa layunin, natutukoy ang mga hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad. Naibibigay ang tamang konsepto at kahulugan ng likas kayang pag-unlad. Naibabahagi ang mga katangian at bumubuong elemento ng konseptong likas kayang pag-unlad. Naisa-isa ang mga halimbawa ng iba't ibang hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad. Napahahalagahan ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad o sustainable development ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Nasasabi ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad sa pinagkukunang yaman ng bansa. Naiuugnay ang mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Nakapaglalahad ng mga iba't ibang gawain na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Naipapakita ang pagpapahalaga ng mga gawain na nagsusulong ng likas kayang pag-unlad. Para sa nilalaman, pagkamit ng likas kayang pag-unlad o sustainable development. Mga hamon sa pagkamit ng likas kayang pag-unlad, mga gawaing nagsusulong ng likas kayang pag-unlad o sustainable development ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Para sa integrasyon, kaalamang pangkapaligiran o environmental literacy, Sustainable Development Goals o SDGs, Clean Water and Sanitation, Sustainable Cities and Communities, Life Below Water, Life on Land, at Lokalisasyon at Kontekstualisasyon. Para sa unang araw, suriin ang nilalaman at mga konseptong ipinapabatid ng kantang ito. Maharlika, kalikasan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang ibig ipahiwatig sa atin ng awitin? Tama, ipinapahiwatig ng awitin ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Inaanyayahan tayong pahalagahan at protektahan ang kapaligiran. Dahil ito ang nagbibigay buhay at likas na yaman na mahalaga sa ating pamumuhay. Sa pagmamasid mo sa ating kapaligiran, totoo bang refleksyon ang kanta sa kasalukuyang kalagayan nito? Mahusay. Oo, refleksyon ito ng kasalukuyang kalagayan ng kalikasan. Marami nang nasisirang kagubatan, polusyon sa ilog at hangin, at unti-unting pagkawala ng likas na yaman dahil sa kapabayaan at maling paggamit ng tao. Sa bahaging ito ng kanta, liwanag ang bumubuhay at gumagabay sa kalikasan. Ano sa tingin mo ang liwanag na tinutukoy dito? Tama. Ang liwanag na tinutukoy dito ay ang pag-asa, kaalaman, at kamalayan ng tao na magbigay ng tamang pangangalaga at pagmamahal sa kalikasan upang ito'y patuloy na maging buhay at sagana. Pagkatapos tukuyin ang mga ideya sa naunang gawain sa pamamagitan ng dalawahan o tatluhan, ay bigyang diin ang pagbibigay ng kahulugan o ugnayan ang awitin sa mga iba't ibang larawan. Ibahagi rin ang inyong opinyon tungkol dito sa klase. Narito ang una at pangalawang larawan. Ito naman at pangatlo at pang-apat na larawan.
Tukuyin kung ang nasa acronym na SDG sa pamamagitan ng mga pahayag na makikita sa ibang hanay. Gawing gabay ang mga pahayag na makikita sa ibang hanay upang matukoy ang konsepto. Para sa unang bilang, ito ay layuning panlipunan na may kinalaman sa kakayahan ng mga tao na ligtas na mamuhay ng magkasama sa mundo sa loob ng mahabang panahon. Ito ay ang pagpreserba pa sa kapaligiran upang ito ay magamit pa sa pag-unlad sa kinabukasan. Tama, ito ay sustainable. Pangalawang konsepto, ito ay isang proseso na lumilikha ng paglago, pag-unlad, positibong pagbabago o pagdaragdag ng mga sangkap na pisikal, pang-ekonomiya. Kasing kahulugan nito ay ang pagpapaunlad, paglago, pagbabago, at kaunlaran. Ano ang konseptong ito? Mahusay, ito ay tinatawag na development. Para sa pangatlong bilang, ang kasing kahulugan nito ay tunguhin, adhikain, layunin. Halimbawa naman, gustong-gusto ni Mariana maging isang guro. Ito'y kanyang patlang dahil gusto niyang makatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral. Ano ang konseptong ito? Magaling, ito ay goals. Para sa ikalawang araw, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng inyong lokalidad o kapaligiran? Maayos ba o hindi na? Ano ang mga nakaaapekto sa kasalukuyan nitong kalagayan? Ano kaya ang mga maaaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kondisyon ng kapaligiran? Ating talakayin ang likas kayang pag-unlad o tinatawag na sustainable development. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development ay ang pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao ng may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng susunod na henerasyon na makamit din ang kanilang mga pangangailangan. Ang pagsulong at pag-unlad ay mithiin ng bawat bansa. Kung ihahambing sa ibang bansa, ang Pilipinas ay pinagpala dahil mayaman tayo sa likas na yaman. Kaugnayan ng mga gawain at desisyon sa pagbabagong pangkapaligiran. Ang mga desisyon at gawaing pang-individual, pampamayanan, pambansa, at pandaigdig ay may malaking epekto sa pagbabago ng kapaligiran. Bawat gawain at pagpapasya ay may epekto sa ikagaganda o ikasisira ng kapaligiran. Pandaigdig. Napakahalaga ng mga desisyon at mga programa ng United Nations at ng mga bansang sumasang-ayon sa adhikain ng Sustainable Development. Ang Millennium Development Goals 2000 ay napalitan na ng UN Sustainable Development Goals 2030. Ilan sa mga inisyatibo ng UN ay ang pagsugpo sa kagutuman, pagkakaroon ng gender equality, pagbibigay solusyon sa lumalalang problema ng climate change, at iba pa. Para sa pambansa, sa Pilipinas, ang Philippine Agenda 21 ang blueprint ng Sustainable Development Program. Ito ay sumasaklaw sa programa ng Pilipinas para sa mga individual, pamilya, pamayanan, at action plan para sa iba't ibang ecosystem.
Mahalaga ang pagsunod sa blueprint na ito upang mapanatili ang pagbabago sa bansa. Kaugnay na paksa bilang isa, ano ang tungkol sa likaskayang pag-unlad? Tignan ang larawan. Noong 1972, natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibleng ugnayan ng kalikasan at kaunlaran. Taong 1987, binuo ng United Nations o nagkakaisang World Commission on Environment and Development o WCED upang pag-uralan at bigyan ng kaukulang solusyon ang suliranin sa kalikasan at kaunlaran. Binigyan diin ng komisyon ang likaskayang pag-unlad o sustainable development. Ito ay pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao ng may pagsasaalang-alang sa kakayahan ng kasunod na henerasyon na makamit din ang mga pangangailangan. Bilang pakikiisa sa WCED, binuo ng pamahalaan ang Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD na nagsasagawa ng iba't ibang estratehiya upang matugunan ang mga pangangailangan ng tao. Usaping pangkalikasan sa paggawa ng desisyon, isyong pampopulasyon at kapakanan sa pagpaplano ng pag-unlad, pagpapaunlad ng rural na lugar. Pagpapaigting ng edukasyong pangkalakasan, pagpapaganda o pag-aayos ng mga nasirang ecosystem, pagpipigil sa polusyon, pagpapalakas ng suporta at partisipasyon ng taong bayan. Tanong-tugon, pamparunok. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang mga mahalagang impormasyong iyong nakalap patungkol sa likaskayang pag-unlad? Mahusay! Ang likaskayang pag-unlad ay tumutukoy sa pagtugon sa mga pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon nang hindi isinasakripisyo ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan din ang kanilang pangangailangan. Ano ang ugnayan ng mga detalye patungkol sa pagpapabuti natin ng kapaligiran? Tama, ang pagpapabuti ng kapaligiran ay mahalaga upang matiyak ang kaligtasan at kaunlaran ng mga tao at upang maprotektahan ang kalikasan para sa mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga estratehiya tulad ng pagpapaigting ng edukasyon, pangkalikasan at pagpigil sa polusyon, makakamit ang likaskayang pag-unlad. Paano nakaapekto ang konsepto ng likaskayang pag-unlad sa ating bansa? Mahusay, ang konsepto ng likaskayang pag-unlad ay nakakatulong sa ating bansa sa pamamagitan ng mga polisiya at proyekto tulad ng Philippine Strategy for Sustainable Development o PSSD. Pinapalakas nito ang partisipasyon ng mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan, pagpapabuti ng mga ecosystem at pagtugon sa mga isyong pangkalikasan at pang-ekonomiya. Ating ilapat at iugnay. Ibahagi ang mga kahulugan at kahalagahan ng likaskayang pag-unlad sa pamamagitan ng talaan. Kahulugan o konseptong maaaring iugnay at ibigay ang mga kahalagahan nito. Narito ang mga kahulugan o konseptong maaaring iugnay. Una, pagtugon sa pangangailangan ng kasalukuyang henerasyon. Ang likaskayang pag-unlad ay tumutukoy sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga tao nang hindi isinasakripisyo
ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Pangalawa, ang pagprotekta at pangangalaga sa kalikasan. Ang likas kayang pag-unlad ay naglalayong protektahan ang kalikasan upang magamit pa ito sa mga susunod na panahon sa pamamagitan ng pagtutok sa mga isyong pangkalikasan tulad ng polusyon at pangangalaga sa mga ekosistema. Sumunod ay ang pagsasama ng ekonomiya at kapaligiran. Ang konsepto ng likas kayang pag-unlad ay hindi lamang tungkol sa kaunlaran ng ekonomiya, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng kalikasan upang parehong aspeto ay magtulungan para sa pangmatagalang pag-unlad. Para naman sa kahalagahan, pagtiyak ng pangmatagalang pag-unlad. Mahalaga ang likas kayang pag-unlad upang matiyak na ang pag-unlad ng isang bansa ay hindi makakasira sa kalikasan at magiging kapaki-pakinabang pa sa mga susunod na henerasyon. Pagtugon sa mga isyong pangkalikasan. Sa pamamagitan ng likas kayang pag-unlad, naiiwasan ang mga problema tulad ng polusyon, pagkaubos ng likas na yaman, at pagkasira ng mga ekosistema, kaya't ang mga likas na yaman ay patuloy na magagamit. Pagpapabuti ng kalagayan ng mamamayan. Ang mga estratehiya sa likas kayang pag-unlad ay hindi lamang nakatutok sa kalikasan, kundi sa pagpapabuti rin ng kalagayan ng mga tao, tulad ng pag-unlad ng rural na lugar, pagpapalakas ng edukasyong pangkalikasan, at pag-aayos ng mga nasirang ecosystem. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa, mga hamon sa likas kayang pag-unlad. Bagaman ang ideya ng napapanatiling pag-unlad o sustainable development ay tila baga perpektong solusyon upang mailigtas o maingatan ang mga yaman o resource ng mundo, hindi lahat ng mga negosyo ay sumusuporta sa ideyang ito. Narito ang ilan sa mga hamon ng pagtamo ng sustainable development. Sa tulong ng mga iba't ibang issue at mga impormasyon, suriin ang katangian at kalagayan sa bansa. Una, mga negosyo na nakapokus sa kita. Maraming kumpanya sa mundo ang may mga interes na taliwas o kontra sa mga konsepto ng sustainable development. Ang isang pangunahing hamon at balakid sa napananatiling pag-unlad, kung gayon ay maraming negosyo ang nakapokus sa kita at tila walang pakialam sa pagligtas sa likas na yaman ng mundo. Ang isa pang balakid ay mga kumpanyang may maling paniniwala na may palagiang masaganang supply ng mga resource ang mundo. Ang pangalawa naman ay ang pagkaubos ng non-renewable resources. Ang isa pang balakid ay mga kumpanyang may maling paniniwala na may palagiang masaganang supply ng mga resource ang mundo. Ang epekto ng ganitong uri ng pag-iisip, lalo na sa panig ng mga negosyante, ay nagwawasak ng kapaligiran. Bagamat ang tubig at kagubatan ay maaaring ma-replenish kung ang mabilis na pagkaubos o depletion ay mas mabilis kaysa sa paglago o growth, ang mga mapagkukunan ay tuluyang mauubos o mawawala. Sumunod ay ang pagsabog ng populasyon o population explosion. Ang populasyon ng mundo ay lubhang nadagdagan ng mabilis sa huling 200 taon at ang paglago nito ay tila walang katapusan. Kapag malaki ang populasyon, maraming tao ang mangangailangan at gagamit ng limitadong likas na yaman ng mundo. Maging ang pagsabog ng populasyon
ay malaking hamon din sa edukasyon, pagkain, tahanan, ekonomiya at hanap buhay. Panoorin ang video clip upang mas maunawaan ang ating aralin. Tanong-tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang mga suliranin na nakikitang maaaring humadlang sa likaskayang pag-unlad? Tama, ang mga suliranin na nakikitang maaaring humadlang sa likaskayang pag-unlad ay mga negosyo na nakapokus sa kita, pagkaubos ng non-renewable at pagsabog ng populasyon. Sa inyong lokalidad, ano ang mga hamon na inyong nararanasan? Narito ang isang halimbawa. Sa aming lokalidad, nararanasan namin ang problema ng polusyon sa hangin at basura. Bukod dito, madalas din ay limitado ang mga serbisyong pangkalusugan at edukasyon dahil sa mataas na bilang ng mga tao. Paano nakaaapekto ang mga hamon at suliranin na ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan? Tama, ang mga hamong ito ay nagpapahirap sa amin dahil nagiging mahirap maghanap ng malinis na tubig, sapat na pagkain at trabaho. Nagdudulot din ito ng masamang epekto sa kalusugan at nagiging sanhi ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ugnay-unawa, punan ng mga impormasyon ang bucket list. Narito ang gabay na tanong. Bakit mahalagang malaman ang mga hamon o suliranin na kinakaharap ng mga mamamayan at kapaligiran para sa pagsulong ng likaskayang pag-unlad? Atin na itong sagutan. Narito ang mga maaaring maging sagot. Una, upang matukoy ang mga kinakailangang solusyon. Pangalawa, upang maprotektahan ang mga likas na yaman. At pangatlo, upang mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga tao. Kaugnay na paksa, mga gawaing nagsusulong ng likaskayang pag-unlad. Mahirap man ang implementasyon ng mga programang likaskayang pag-unlad at kanyang mga hamon o suliranin, mayroon pa rin magagawa para ito ay mas maisulong pa, mapalokalidad, bansa, o sa buong mundo. Kagaya ng mga nabanggit na pagsusulong ng mga yamang likas ng bansa sa mga nagdaang aralin. Sa likaskayang pag-unlad, mayroon rin tayong magagawa sa pagsusulong nito sa pamamagitan ng sumusunod na babasahin. Suriin ang mga katangiang ito. Una, pagsasabatas ng mga polisiya para sa pangangalaga ng kalikasan. Kasama rito ang mga batas tulad ng Clean Air Act at Clean Water Act na naglalayong bawasan ang polusyon sa hangin at tubig. Pangalawa ay ang pagsuporta sa renewable energy projects. Ang gobyerno ay nag-i-invest sa mga proyekto para sa solar wind at hydroelectric power upang mabawasan ang paggamit ng fossil fuels at mabawasan ang carbon emissions. Pangatlo, pagpapatupad ng mga programang reforestation. Layunin ng mga programang ito ang muling pagtatanim sa mga kagubatan upang mapigilan ang pagkalbo ng mga bundok at maiwasan ang pagbaha. Pang-apat, pagpapaigting ng solid waste management sa pamamagitan ng mga lokal na ordinansa para sa segregasyon ng basura, recycling, at waste-to-energy projects. Natutulungan ang komunidad na makontrol ang mga basura. Panglima, pagsuporta sa sustainable agriculture programs. Nagbibigay ang gobyerno
ng tulong at edukasyon sa mga magsasaka upang gamitin ang organikong pagsasaka at ibang sustainable na pamamaraan na nakakatulong sa kalusugan ng lupa at supply ng pagkain. Ano ang mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad? Sa paanong paraan pa natin mapagyayaman ang pagsasagawa ng mga gawain o programang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad? Ibahagi ang mga naobserbahang gawain o programang isinasagawa sa inyong barangay o bayan na tuluyang nagsusulong sa likaskayang pag-unlad at mga epekto nito sa mga mamamayan. Isulat ang halimbawa ng gawain o programa na nagsusulong ng likaskayang pag-unlad at ilagay din ang epekto nito sa inyong lokalidad. Dumako na tayo sa pagsusulit. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot mula sa mga sumusunod na katanungan. Una, kailan natukoy ng United Nations Conference on Human Environment ang posibilidad na ugnayan ng kalikasan at pangkaunlaran? A. 1972, B. 1989, C. 1992, D. 2013. Pangalawa, kinakailangan ang pagtutulungan ng mga tao sa pamayanan upang mapangalagaan ang yamang lupa. Ano ang isa sa mga paraan na maaaring gawin? A. Umasa sa tulong ng kalikasan. B. Gumamit ng mga pataba at patubig. C. Iwanang nakatiwangwang ang lupa. D. Gawing mabilis ang paraan ng pagtatanim. Pangatlo, alin ang nagpapakita ng pangangalaga sa yamang tubig? A. Pagsasagawa ng reforestation. B. Pagtatapon ng dumi at kemikal sa tubig. C. Pangingisda kung panahon ng pangingitlog. D. Paggamit ng lambat na may katamtamang butas. Pang-apat, alin ang hindi makatutulong sa pangangalaga sa yamang mineral? A. Pagsasagawa ng maayos na pagtatambak ng hinukay na lupa. B. Paglinang sa mga minahan ng sinuman kahit walang pahintulot. C. Pananaliksik sa pinakabagong paraan ng pagtuklas ng mineral. D. Maging responsableng mamamayan sa paggamit ng mga yamang mineral. Panglima, alin sa sumusunod na pangungusap ang nagsasabi tungkol sa likaskayang pag-unlad o sustainable development? A. Pangingibang bansa ng mga Pilipino upang maghanap buhay. B. Walang habas na paggamit ng mga pinagkukunan natin ng likas na yaman. C. Putulin ang mga puno sa kagubatan para sa proyektong pang-imprastruktura. D. Pagtugon sa pangangailangan at mithiin ng mga tao na may pagsasaalang-alang sa kakayahan at abilidad ng susunod na henerasyon. Pang-anim, ang sumusunod ay nakahadlang sa konsumerismo sa likaskayang pag-unlad maliban sa isa. Ano ang naiiba? A. Labis na dumarami ang basura na nakasasama sa kalikasan. B. Nasasayang ang likas na yaman dahil sa labis na paggamit nito. C. Nauubos ng mabilis ang likas na yaman dahil sa labis na paggamit. D. Magsulong ng mga programang nagpapanatili ng kapaligiran. Pangpito, paano nakatutulong sa likaskayang pag-unlad ang paggamit ng napapalitang enerhiya? A. Napagkakaisa ng mga layunin ng mga mamamayan. B. Napipigilan nito ang panganib na dulot ng kalamidad. C. Napapanatili nito ang supply ng pagkain at tubig. D. Naiibsan nito ang epekto ng pagbabago ng klima.
Pangwalo, ang sumusunod ay nagsusulong ng likas kayang pag-unlad maliban sa isa. Ano ang naiiba? A. Gumamit ng LED lights. B. Magtipid sa paggamit ng kuryente. C. Huwag magsayang ng pagkain. D. Magtapon ng basura kung saan-saan. Pangsyam, ito ay tumutukoy sa mga pinagkukunan ng enerhiya na napapalitan. A. Energy drive. B. Energy usage. C. Energy efficiency. At D. Renewable energy. At pang-10, ito ay tumutukoy sa pagbabawas sa konsumo ng enerhiya nang hindi isinasakripisyo ang bisa o benepisyo ng kagamitang kumukonsumo nito. A. Energy efficiency. B. Energy conservation. C. Energy saving. O D. Energy source. Narito ang mga tamang sagot. Suriin ang larawan. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng likas kayang pag-unlad o pangangalaga sa kalikasan at X naman kung hindi. Atin na itong sagutan. Narito ang mga tamang sagot. Para sa 11, check. 12, X. 13, X. 14, check. At sa 15 ay X. 3K, kontrata ng katapatan sa kapaligiran o commitment wall. Sa isang malaking commitment wall, itala ang inyong mga pangako o commitment, mga kaya niyong gawin para sa pagsusulong ng likas kayang pag-unlad ng mga pinagkukunang likas yaman. Gawing gabay ang pahayag na ito. Bata man akong maituturing, ngunit sa aking mumunting gawain, kayang-kaya kong isulong ang likas kayang pag-unlad ng yaman ng bansa sa pamamagitan ng isulat rin ang iyong pangalan sa ibaba ng #commitmentwall.